Ni Doc Carlos ang kanyang anak na si Zoe. Ligtas na nga ito mula sa mga kapulisan, subalit hindi pa rin sila tinatantanan. Samantala, dito na may mapapansin ni Zoe ang biglaang pagbabago ng ugali ng kanyang ama. At tela nga totoo ang sinasabi nitong si Annalyn kung saan hindi na nga stable ang kalagayan ng kanyang ama dahil maaabutan nga niya ito na tela may kausap. Agad naman ay nag-usisa itong si Zoe. Tiningnan niya ang paligid ngunit walang ibang tao kundi sila lamang dalawa. Kung kaya tinanong niya ang kanyang ama kung sino ba ang kanyang kausap. Hindi agad umamin itong si Doc Carlos ngunit dahil hindi tumigil itong si Zoe sa kakatanong ay sinabi niya ang totoo na kausap niya itong si Dax. Kaya naman, nagtaka ngayon itong si Zoe kung bakit nagpapakita si Dax sa kanya. At ayon pa sa kanya, nakikita at nakakausap niya si Dax na tela buhay na buhay. Nakakapagtaka umano ang mga bagay na iyon. Hindi kaya may ginawa siyang masama kay Dax kung kaya't nagpapakita ito sa kanya? Agad umamin itong si Doc Carlos. Sinabi pa niya na hindi niya alam kung bakit ito nagpapakita sa kanya. Wala umano siyang kinalaman sa pagkamatay nitong si Dax. Wala siyang malay sa mga bagay na iyon. Ngunit si Dax ay nakatingin lamang sa kanya. Kaya naman, noong mga time na siya lang mag-isa, ay hindi na naman siya nilubayan nitong si Dax. Sinabi nito na dapat niyang aaminin ang katotohanan na siya talaga ang nag-utos. Napatayin siya. Oo nga itong si Doc Carlos at napaamin din siya sa totoo na siya talaga ang may dahilan dahil ayaw niya na si Dax ay mananatili sa buhay nitong si Zoe. Ayaw din niya na maging ama siya ng mga anak nitong si Zoe. Ang nararapat umano sa kanya ay mamatay na nga or sa kulungan. Wala umanong karapatan nitong si Dax na maging kasama sa buhay nitong si Zoe dahil wala naman siyang magandang reputasyon at isa siyang kriminal na dapat iwasan ng mga tao. Alam nitong si Doc Carlos ay habang siya'y nagsasalita ay paparating itong si Zoe at rinig na rinig ni Zoe ang kanyang sinasabi kung saan malinaw at inamin niya na siyang may dahilan kung bakit namatay itong si Dax. Siya ang nagutos dito kaya't wala nang may tatago itong si Doc Carlos. Galit na galit si Zoe at umiiyak. Isang masakit na katotohanan na ang taong minamahal niya wala palang ibang may pumatay kundi ang kanya pang sariling ama. Hindi matatanggap ni Zoe ang bagay na iyon kaya sinabi niya sa kanyang ama kung bakit niya ginawa ang bagay niyon. Bakit kailangan niya? Kailangan niyang tapusin ang buhay ni Dax. Dito nga ay nagpaliwanag itong si Doc Carlos na kailangan niyang gawin ang bagay na iyon sapagkat ayaw nga niya na mananatili si Dax sa kanya. Isa siyang kriminal at hindi siya nababagay na maging ama ng kanyang mga anak. Kinabukasan lang umano ang iniisip nitong si Doc Carlos. Ngunit naiinis si Zoe at sinabi niya na hindi na dapat ginawa kung saan tinapos niya ang buhay nitong si Dax. Hindi niya mapapatawad ang kanyang ama sa kanyang ginawa. Siya umano ang dapat na mamatay dahil napakasama niyang tao. Ligaw si Zoe at umiiyak. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang katotohanan iyon. Samantalang itong si Doc Carlos, nasaktan din sa nangyari. Dito ay wala na siyang ibang nagawa, wala siyang ibang masabi at napayakap na lamang sa kanyang anak. Hindi na naman niya kaya na buhayin pa etong si Dax dahil tapos na nga ang bagay na iyon. Sa kabilang banda, tatawag naman itong si Moira na alalang-alala sa kanyang anak na si Zoe. Agad niya itong kumustahin kung okay lang ba siya. Sinabi nito na nakatakas siya at ligtas siya ngayon. Gusto ni Zoe ay puntahan siya sa lugar na iyon at sunduin nga nitong si Moira. Hindi niya sinabi na naroon din itong si Doc Carlos.